Nagkasundo ang China at Pilipinas na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Muling nagkasundo ang Pilipinas at China kaugnay sa pagpapahupa ng tensyon sa South China Sea. Magkakasundo na ang China at Pilipinas at pahuhupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang ito sa pinag-usapan sa Bilateral Consultation Mechanism or BCM ng dalawang bansa. Pero para kay Senator Francis Tolentino, alam mo yung pag-uusap, usap lang yun eh. It has to be backed up by actions. Kahit mag-usap pero hindi pa rin nila pinapayagan yung ating mga mangingisda, naharang pa rin nila yung RORE. Ano nga ba ang napag-usapang kasunduan ng kinatawan ng China at Pilipinas para magkasundo na ang dalawang bansa? Samahan ninyo ako sa pagtalakay ng mahalagang kabanatang ito sa kasaysayan ng ating bansa. Nagpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at China para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Direktang tinalakay ang mga insidente sa West Philippine Sea sa ika-9 na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China. Kinatawan ng Pilipinas sa pulong si Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro. Binigyang diin ng Pilipinas sa Chinese Vice Foreign Minister ng China na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interest at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kaugnay sa mga insidente sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan, kasama rin sa pinag-usapan ng Ayungin Shoal, nangako ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap o diplomatiko. Suportado naman ng ilang mamabatas tulad ni Senator Tolentino ang pag-uusap na ito ng China at Pilipinas. Pero ayon sa senador, alam mo yung pag-uusap, usap lang yun eh. It has to be backed up by actions. Ipakita nila yung sincerity. Kahit mag-uusap pero hindi pa rin nila pinapayagan yung ating mga mangingisda na mangisda sa Bajo de Masinloc. Hinaharang pa rin nila yung RORE. Si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson muling iginit ang commitment nito na hindi lang daw ang Amerika ang backup ng Pilipinas, kundi pati ng iba pang bansang sumusuporta sa Pilipinas pagdating sa freedom of navigation at pagsunod sa international law. Bukod sa Amerika, gumugulong na rin ang mas pinatibay na alyansa ng Pilipinas at Japan. Kinondena rin kasi ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng Chinese Coast Guard na dadama din daw ng Japan ang sinasapit ng Pilipinas dahil sa pagkuha ng China sa teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil sila rin ay inaagawan din ng mga Chinese ng teritoryo na malapit lang sa boundary nila. Ito ang Senkaku Island. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila na Reciprocal Access Agreement or RAA. Sa pagitan ng Pilipinas at Japan, mag-uusap ang Defense at Foreign Secretary ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers naman ng Japan sa July 7, 2024 at tatalakayin pa ang defense at security issues. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa ating bansa ng Typhoon Weapon System, Mid-Range Capability Launcher mula sa United States Army noong balikatan. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, kailangan nilang gumawa ulit ng matitinding armas dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika na nagsimula na ring mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa salaknib exercise ng Philippine and US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa o inalis na ang missile na ito. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty, nagkasundo kasi noon ang Amerika at ang dating Soviet Union na ngayon ay Russia na sirain at huwag nang gumawa ng mga missile na may range ng 500 hanggang 5,500 kilometers. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war, kaya ganoon na lang ang paninita at himutok ng leader ng Russia. Dahil may range na mahigit 1,000 kilometer ang Typhoon missile na nasa Pilipinas na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang para sa Amerika, 2018 pa daw sila nag-withdraw sa kasunduan dahil sa aligasyon din nila na Russia daw ang unang nag-develop na mga ban na missiles. Bagay na ilang beses na ring pinabulaan ng Moscow, Russia. Samantalang ang Denmark naman ay pumalag sa akusasyon ni President Vladimir Putin. Ayon sa Denmark, wala raw dinideploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa.
Sa pahayag naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Air Force sa anibersaryo nito, sinabi ng Pangulo na mahalaga nang magkaroon ang kapasidad ang Pilipinas na depensahan ang ating teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. Una nang sinabi na palalakasin at dadagdagan pa ng AFP ang mga BrahMos missile system na nabili mula sa India at sasamahan ng mas makabagong HIMARS missile system mula sa Amerika. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika, binigyang diin ni Marcos ang pagkakaisa ng dalawang bansa na may malalim na kasaysayan at magkaparehong pananaw. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang magtutulungan sila ni Trump sa mga isyong magdudulot ng kabutihan para sa Pilipinas at Amerika, kasabay ng pagpapahayag ng kanyang tiwala sa tibay ng alyansa ng dalawang bansa na subok na sa mga panahon ng kaguluhan at kapayapaan. Sa ilalim ng muling pamumuno ni Trump, inaasahang bibigyan niya ng prioridad ang pagpapalakas ng Estados Unidos sa ekonomiya at teknolohiya, bagay na matagal nang pinangangambahan ng Beijing. Kung dati ay may tension sa pagitan ng dalawang bansa, ngayon ay higit na tumitindi ang hindi pagkakaintindihan at agawan sa kapangyarihan sa larangan ng ekonomiya, militar at teknolohiya. Sinimulan na ni Trump ang kanyang estratehiya na tanggalin ang anumang espesyal na pabor para sa China na nangangahulugang mas pahirapan ito pagdating sa larangan ng ekonomiya. Sa kanyang mga unang pahayag, nilinaw niyang hindi na dapat palakihin pa ang kontrol at pag-impluwensya ng China sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Isang estratehikong hakbang para kay Trump ang pagdagdag ng presensya ng mga militar ng Amerika sa rehiyon upang mapigilan ang mga agresibong galaw ng China sa Timog Silangang Asya, lalo na sa pinag-aagawang South China Sea. Sa plano ni Trump, patuloy niyang susuportahan ang mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas upang makatulong sa pagpigil sa posibleng banta ng China. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng mga kaalyadong bansa, kundi isang hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan ng Amerika sa rehiyon. Taiwan, tiyak na suporta mula kay Trump. Hindi na lingid sa kaalaman ng lahat na mainit ang ugnayan ng Taiwan at China at ang Amerika ay isang malaking alyado ng Taiwan sa usaping ito. Ngayong nasa pwesto si Trump, aasahan na lalong magiging matatag ang suporta ng Amerika sa Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas at mga kagamitan sa depensa. Hindi man direkta ang pagsuporta ng Amerika sa kasarinlan ng Taiwan, malinaw ang mensahe ni Trump. Handa siyang protektahan ang Taiwan laban sa posibleng pananakop ng China. Bagamat alam ng China ang mga panganib na hatid ng muling pagbabalik ni Trump, meron din silang nakikitang pagkakataon. Sa kabila ng mga isyong pang-ekonomiya at pang-militar, handa pa rin ang China na makipag-usap at makipagtulungan sa Amerika para sa mas malalim na kaunlaran ng kanilang mga ekonomiya. Malinaw ang kanilang mensahe na ang layunin ng China ay hindi giyera, kundi pag-unlad. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa kasunduan umano ng China at Pilipinas na humupa na ang tensyon sa West Philippine Sea? Tutupad kaya ang China sa kasunduan? O patuloy pa rin sa pag-angkin at pangaharas? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.